ano po yung nakikita natin na dahilan bakit ganito katalamak yung age gap pagdating doon sa mga menor de edad na nabubuntis? Sorry, hindi Opo. malinaw ang... Ulitin ko lamang po, sir, ano po yung nakikita natin na dahilan kung bakit ganito po kalaki yung numero nung mga nakaka-partner ng mga menor de edad na nabubuntis, sobrang laki ng age gap kumpara sa kanila? Yes, alam mo, kung ganun kalaki ang age gap, malinaw na lahat ng kaso, halos lahat ng nanganak ng 8 to 14 years old ay statutory rape. Idadagdag mo pa ron ang 8,000 na 15 to under 16 mahigit na nanganak din noong 2023. Lahat sila statutory rape din. Kaya kung titingnan mo yung bilang ng statutory rape ay 11,479 ito. Ibig sabihin, ganong karami ang kabataang nagkaroon ng pagbubuntis. Pero ang malinaw, ang pagbubuntis nila ay dahil sa paulit-ulit na Hmm. pag-rape. Dahil hindi ka mabubuntis sa isang instance lamang ng pagtatalik. So Oo. may bagay ito na paulit-ulit ito. Ito ay malamang sa isang mas nakatatanda na lalaki na of course may power, may economic power, na kayang ah, ah, ano to, pagsamantalahan, abusuhin ang mga kabataan. At ang kabataan kung walang maayos na pag-aaral tungkol sa sexualidad ay maaring more vulnerable sa Mm. ganitong abuso. Mm. So maganda siguro sila, no? Matanong na natin Mhm. sa Sir GP. So ano ang koneksyon nitong comprehensive sexuality education na itinuturo dapat sa mga bata relevant dito po sa findings na ito na inyong binabanggit po. Anong kaugnayan nito? Paano maiiwasan ang pangyayaring ito sa tulong po ng isang comprehensive sexuality education? Alam mo, hindi nag-iisa ang strategy natin para magsugpo ang teen pregnancy ay lima ang salik o ang pillar, no? Number one na pillar ang comprehensive sexuality education. Number two po, yung pagbigay ng reproductive health services sa lahat ng kabataang nangangailangan. Pangatlo, itong pag-implement ng measures to stop abuse and coercion ng children, itong RA 11648 on statutory rape. Pang-apat, tulungan ang mga nanay na kabataan na minor de edad, at ikalima, immobilize ang kabataan. So makikita mo, yung tatlong pinakamahalaga rito actually ay yung sexuality education na comprehensive, yung services, at itong pagsugpo ng abuso sa pamamagitan ng batas on statutory rape. So pagka nagtutulong-tulong ang mga to, ma-address natin ang problema ng teen pregnancy and abuse ng children. At Ted and DJ, alam nyo, 2,000 plus cases lamang ang na-report na rape sa mga adult women. So 5 beses mas malaki ang risk ng kabataan according to their birth, yung panganganak nila, kaysa sa mga adult na kababaihan.